Nagsimula ang series sa isang grupo ng mga adventurers na kalaban ng isang dragon. May umatake ng espada pero matibay ang mukha ng dragon na kasing kapal ng umutang sayo na hindi nagbabayad. Gumanti ang dragon ng ice breed nito kaya isa sa mga babae ang nasaktan at natamba. Nakagad tinulungan ng ating bidang si Dennis at nalunasan. Saka din nila inatake ang dragon. Subalit sa huli ay hindi nila natalo ang dragon at may ginamit na skill si Dennis kaya tumakbo ito. Kaso sa round table ay sinabi ni Virgo na kasalanan ni Dennis ang pagka-mission failed nila dahil kay Dennis. Saka din ito tinanggal sa grupo. Nagalit si Dennis na sinabing si Virgo ang nag-order sa kanya na gamitin ang malakas na magic skill kaya tumakbo ang dragon. Naglabas siya ng pang-butcher na cleaver kaya hinanda din ni Vigor ang espada nito. Magkapareho lang sila ng level pero mayabang si Vigor na sinabing walang silbi ang kakayanan ng bida na cook. Naisip ni Dennis na wala ding silbi ang party na iyon kaya umalis nga ito. Sa labas habang paalis ng capital ay nabangga siya ng isang bata at lumipad ang balon nito. Kaya agad ding tinalon ni Dennis ang balon at ibinigay sa masayang bata na pinuntahan ng ina. Saka din naalala ng bida ang nais na nitong gawin. Hinabol siya ni Katie na naiinis dahil aalis na si Dennis. Ito kasi ang nag-recruit sa bida sa party na iyon at gustong-gusto ang mga niluluto ni Dennis. Pero sa huli kahit anong pigil niya kay Dennis ay sinabi ng bida na aalis na siya. Saka din nagpaalam kay Katie. Dahil sa isip ng bida ay tapos na ang pagiging adventurer niya at balak magbukas ng restaurant. May nakita siyang magic ref na gusto sana niyang bilhin. Pero naalala niya ang guidebook niya sa pagtatayo ng kainan at binawi ang muntik pagbili ng mahal na freezer. Kasunod siyang naghanap ng binili na pwesto. At ng mga gagamitin sa pagluluto. Habang nakatayo ay nakita niya ang mga tao na busy sa subasta ng isang slave na babae. Naaawa man si Dennis ay wala siyang balak bumili ng katulong. Pero nang makita niya ang malungkot na mukha ng bata ay naalala niya ang sariling nakaraan na batang kalsada din. Nagsimula ang bidding at may kanya-kanyang presyo ang mga tao. Nag-offer bigla si Dennis ng 1,000,000. Pero nagsalita din yung nagbebenta ng freezer na sinabing maraming gagawin sa bata habang pausok-usok pa ang hininga. At nakita ng bida na mukhang manyakol ito na ayaw mong tumayo sa likod mo kapag pumupulot ka ng sabon pangligo sa loob ng preso. Pero sa huli ay nanalo si Dennis sa bidding at siya ang bumili sa bata. Inayos nila ang bata na naging malinis ulit. Saka din sila naglakad sa bayan at mailap ang bata na sumusunod kay Dennis. Habang naglalakad ay biglang nawala ang bata. Kaya natakot ito sa paligid lalo na nang muntik mabangga ng kabayo. Saka din nabangga ang mga tao sa paligid na masungit. Para siyang na-horror na nakatayo lang, nang magsalita si Dennis sa likod niyang sinabi na nag-alala na baka nawala ang bata. Pag-uwi nila sa bagong resto ni Dennis ay nagtanong ang bata kung bakit siya binili ng bida. Pero walang rason si Dennis. Nagpakilala ang bata na si Ate Liar at nagtanong kung anong gagawin ayon sa utos ng master. Pero sinabi ng bida na malaya na ang bata na gustong gawin ng nais, kaya na-sorpresa si Ate Liar. Dahil kumulo ang tiyan ni Ate Liar ay nagluto si Dennis ng alam nitong fried rice. Naglagay siya ng itlog sa kawali, saka din ng rice, at dinagdagan ng mga seasonings. At naamoy naman ito ni Ate Liar na masarap. Nang maluto ay nagpasalamat muna sila sa pagkain. At sa unang tikim ni Ate Liar ay nakalimutan niya ang problema sa sarap. Saka din napaiyak dahil may naalala. Inakala ni Dennis na sarap ito ngunit nabilaukan na pala si Ate Liar. Kalaunan pa ay nagpatuloy sila sa pag-aayos ng resto at tahimik lang si Ate Liar na sumusunod kay Dennis. Nang maayos na nila ang resto ay nag-fist bump sila kaya masaya si Dennis samantalang tahimik lang si Ate Liar. Sa araw ng kanilang pagbubukas ay na-check lahat ni Dennis ang kailangan sa restaurant. Saka din nagdasal na may customer para may pera siya. May nagbukas ng pinto at nagulat sila dahil naka-full battle armor ito. Naalala ng bida ang sinabi sa manual na hayaan lang ang mga customer na maging comfortable sa kanyang restaurant. Umupo ang bagong pasok na adventurer at binuksan ang menu. Habang pangiti-ngiti naman si Dennis na handa ng magluto. Tinuro naman ng customer ang maliit na rice. At ng ulam nito. Saka din sumenyas na iyon lang. Nagtaka ang bida kung bakit maliit lang ang order ng dumating. Saka nabisto niyang wala tong sapat na pera. Nag-offer siya ng mas magandang pagkain na gusto ng naka-armor. Kaya sinabi ni Dennis na ito ang ihahanda. Napariaktang dumating na sinabing wala siyang pera para doon. Kaya sumagot si Dennis na libre na niya ito. Pero nabistang babae pala ang naka-armor. Habang nagluluto si Dennis ay nakwento ng babaeng knight na tinanggal siya ng cap arty dahil babae siya at inakala nilang mahina ito. Level 23 na daw siya at sapat na para sa trabaho. Idol ng knight ang vice captain ng pinakamalakas na party na si Katie. Pero hindi nito kilala si Dennis na dating kasali sa pinakamalakas na party. Dahil sa kakahanap niya ng party ay nauubos na ang pera niya. Ibinigay ng bida ang pagkain nito. At sarap ang babae nang matikman ng luto ni Dennis na unang beses niyang matikman. Kaya naubos ang pagkain ng sagad.
Saka din sinabi ni Dennis na susubukan nitong tulungan ng babaeng knight na makahanap ng party na tatanggap sa kanya para magkapera at maging regular na kumakain doon. Kalaunan ay may kumain ng mga adventurers at sarap na sarap sa luto ni Dennis. Naroon pa rin si Ate Liar na nag-serve ng mga tubig sa customer pero mailap ito kapag kinakausap ng kumakain. Nagtanong si Dennis kung kailangan ng mga adventurers ng swordsman. At saktong sinabi naman ng adventurers na kailangan nila ito para bukas. Kaya masaya naman si Henrietta nang marinig ang balita na hatid ni Dennis. Ganun pa man ay binalaan pa rin ni Dennis ang knight na mag-ingat at huwag basta magtitiwala. Pero ang babae pa rin ang magpapasya. Saka din muling kumain ng utang na pagkain si Henrietta na masaya sa masarap na lasa. Nag-serve pa sila ng mga pagkain sa mga customer. Nang gabi na ay dalawang babae ang dumating at nag-order ng pagkain. Habang naghuhugas ng plato ay narinig ni Dennis ang usapan ng dalawa na may isang grupo ng adventurer na nagre-recruit ng babae saka dinadala sa dungeon at inaabuso doon. Saka din iniiwan para mamatay. Kaya naalala ni Dennis ang mga adventurers na nakausap. Ipinakita naman ng adventurers party na kinilala ang 4 na lalaki sa guild. Saka din sila kaagad na lumabas para sa quest pero hindi pa alam ng babae ang kanilang gagawin. Hindi lang siya nagtatanong para huwag maging offensive sa mga lalaki. Nang nasa kuweba ay may pinatay na monster si Henrietta. Kaya pinuri siya ng mga lalaki na malaking tulong siya sa kanila. Dahil first time na may pumuri sa kanya ay naging komportable si Henrietta sa mga kasamang lalaki at inisip na baka pwedeng ito na ang tamang hunting party para sa kanya. Pero hindi niya napansin ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng mga lalaki. Pumasok pa sila sa mas malalim na bahagi ng dungeon at doon ay may lumabas na golem. Pero agad lang itong tinalo ng babae. Ganun ang nangyayari na si Henrietta ang tumatalo sa mga monsters. Hanggang mapagod na ang knight na babae. Nagtanong siya kung malapit na sila sa kanilang destinasyon at sinabi ng mga lalaki na malapit na sila. Narating nila ang isang kinaroroonan ng mga kristal. At doon ay naupo si Henrietta para magpahinga. Lumapit ang wizard at sinabing magkakast ng recovery spell para sa knight. Pero magic spell na pangtigil pala ang ginawa sa kanya. Saka pa inapakan ng paa niya bago niya makuha ang armas. Sinabi ng mga lalaki na mas masarap daw ang mga swordsmen ng mga babae kaysa sa mga wizard at mages at madali lang silang mauto. Kaya naalala ni Henrietta ang paalala sa kanya ni Dennis. Tinanggal ng mga ito ang armor ng babae. At sisilipin na sana ang kulot na Hello Kitty nang makarinig silang may dumating. Agad na itapon ng leader nila. Saka din lumabas ang bida na may dalawang hawak na cleaver pero nakamaskara ng paper bag. Nagulat ang mga manyak na sinubukang gumamit ng spell na makita ang kahinaan ng bida. Pero dahil overpower ay hindi nila mabasa si Dennis na palapit ng palapit. Pinalipad ni Dennis ang lalaki na gumamit ng espada para sumangga pero baliwala. Saka din lang ginamit ang clever knife nito sa mga manyakol na nabitay on the spot. Kitang-kita naman ito ni Henrietta pero nawalan na siya ng malay. Kalaunan ay nasa restaurant na si Henrietta na sinabing nagising siya sa guild office at wala na yung lalaking nagligtas sa kanya. At yung mga manyakol ay nakita nilang naitali sa entrance ng dungeon. Nalaman ng guild na mga wanted criminal pala ang mga ito. Humingi ng patawad ang bida dahil hindi siya nag-double check sa background ng mga adventurer na nirekomenda kay Henrietta. Pero ayos lang daw sa babae na kumulo ulit ang tiyan. Kaya nagtanong si Dennis kung anong gustong kainin ng babae na in-order naman ang pinakamahal. Pumasok ang dalawa pang babaeng adventurer na binati ni Dennis. At nag-order din ang mga ito. Pinakain ni Dennis parehong sina Ate Liar at Henrietta ng parehong pagkain. At masaya pareho ang dalawa sa luto ng bida. Nagtanong ang dalawang babae kung bakit sarado si Dennis ng 2 araw. Kaya sumagot ang bida na may pinagkaabalahan lang. Nagtaka si Henrietta pero nang makita ang likod ni Dennis ay napagtanto na ito yung nagligtas sa kanya sa dungeon. Hindi kasi nagpapalit kaya napaghahalata. Nagtanong si Henrietta kung ano bang dapat gawin para maging tagumpay na adventurer. Kaya sinabi ng bida na gawin nito ang alam na nararapat sa sarili at kung saan siya masaya. Saka din ibinigay ang order ng babae na ramen. Dahil sa sinabi ni Dennis ay pumasok ang babae sa isang kwarto saka tinanggal ang mga armor. At paglabas nito ay naging chicks itong mas approved daw kay Ate Liar. Saka din kinain ng babae ang masarap na luto ni Dennis. Sinabi bigla ni Dennis na kain ng kain si Henrietta doon pero kailangan nitong lumabas pagkatapos para maghanap ng trabaho at bayaran ng utang. Kaya nanlaki ang mata ni Henrietta na marami na pala siyang utang. Natigil sila nang pumasok ang isang bata na parang babae na lalaki. Tinignan nito ang menu saka nagtanong kung anong masarap na kakainin. Hindi kasi siya makapagdesisyon kung anong kakainin kaya nainis si Dennis na pinigilan ni Henrietta dahil customer niya ito. Marahang kinalabit ni Ate Liar si Vivia at sinabing mag-order ng fried rice. Kaya ito naman ang kinuha ng pretty boy. Agad itong iniluto ni Dennis saka din mabilis na ibinigay kay Vivia. Habang kinakausap ng bida si Vivia ay sinabi ng bata na tinanggal din siya sa kanyang adventurers party.
Dahil daw masyado siyang magaling at malakas kaysa sa mga kaparty. Pero baliwala ito sa kanya dahil aalis naman na siya at ayaw niya ng mga mahihina na kagrupo. Ayaw daw kasi ni Vivian ng mga Medicare na ka-team dahil para silang mga walang pangarap sa buhay. Tinapos nito ang pagkain saka din daw babalik. Bumalik nga ito at nag-order ulit ng fried rice. At habang hinahanda ng bida ang rice ay nagkwento ang adventurer na nakahanap ng bagong grupo na tinawag na Night Mist Troop. Kinain nito ang rice na luto ni Dennis at napaungol ito sa sarap. Sa isip ng bida ay pwede daw maging malakas ang bata sa hinaharap kapag magkaroon ito ng mabuting trainer. Nang marinig niyang sinabi ng bata na pupunta ito sa 5th floor bukas ay sinilip niya ang level ni Vivia. Nalaman niyang level 17 lang ito at hindi pa pwede sa 5th floor. Pinaalalahanan niya ito pero confident ang bata na sinabing magiging ayos lang siya. Saka sinabing hindi ito maiintindihan ng isang hindi adventurers na tulad ng bida. Kaya napakamot na lang si Dennis na naalala ang pinakamalalim na bahagi ng dungeon na pinasok. Saka nagbayad si Vivia na umalis. Kinabukasan ay hindi matanggal sa isip ni Dennis si Vivia. Saka napatanong din si Ate Liar kung magiging ayos lang ito. Saktong narinig nila ang usapan ng dalawang lalaki na pinadala si Vivia sa dungeon ng mag-isa para makita kung makakabalik ito. Sinundan sila ni Dennis at hinila sa isang sulok. Sinubukang lumaban ng dalawa pero knockout ang mga ito. Saka sinabi kay Ate Liar na hindi na muna sila magbubukas sa araw na iyon. Ipinakita si Vivia na hinihingal sa pagtakbo dahil fried rice ang paborito. Hinahabol pala siya ng mga manyak na goblin. Napatid siya ng isang magic vine kaya hindi siya makatakas. Tapos na blanko na ang utak niya sa takot at hindi makagamit ng spell. Na-imagine na niya kung paano siya papatayin ng mga goblin. Kaya nag-hysterical ito. Nang biglang may narinig siyang magic. Pumasok siya sa isang butas na nasa gilid at nakita ang isang batang babae na nagligtas sa kanya. Ito si Cynthia na natrap din doon at iniwan ng kanyang party. Naging komportable naman sila sa isa't isa at nagkwentuhan ng kani-kanilang mga kahinaan. Bumalik ang mga goblin na hinahanap pa rin si Vivia. Kaya sinabi ni Vivia na magpapahabol siya sa mga pangit para makaligtas si Cynthia. Sinabi ng babae na walang silbi kung mamamatay din lang si Vivia. Pero gusto daw itong gawin ng lalaki dahil sa magandang ginawa ng babae. Naalala nitong mayabang kasi siya at puno ng pride kaya palaging nakikipagpagalingan sa ibang mga adventurer. Pero sa oras na iyon ay handa siyang mamatay para kay Cynthia na gusto niyang makaligtas. Kaya tumakbo palabas si Vivia na sinubukang hawakan ng babae pero tagos ang kamay niya. Agad na umatake ang mga goblin nang makita si Vivia. Kaya kahit natatakot si Vivia ay gumamit ito ng magic at nakagawa ng magic hands at sinampal ang mga rapist. Pero hindi ito sapat dahil pinagpupunit ng isang goblin ang power niya saka din sila kaagad sumugod para saksakin si Vivia. Pero iniligtas siya nang dumating na Dennis gamit ng inilabas na malaking palayok. Pinagkamalan ng bata na monster si Dennis dahil sa maskara nito. Kaya nagsalita si Dennis na tinanggal ang maskara at saka din mabilis binatukan si Vivia dahil tanga ito na nagpakita sa mga goblins. Aalis na sana sila nang sinabi ni Vivia na may isa pang batang naroon na na-stop din. Agad nilang pinuntahan ang butas kung saan siya nagtago kanina. Pero nagulat sila nang makitang matagal na palang patay si Cynthia at skeleton lang ang natira. Nalaman nila kalaunan sa guild na 16 years old na wizard si Cynthia na naiwan noon sa dungeon. Inilagay nila ito sa sementeryo kaya naiyak si Vivia dahil hindi niya inakalang patay na pala ang nakausap niya sa dungeon. Nangako si Vivia na magiging malakas siyang wizard. Nang pauwi na sila ay malungkot pa rin ang bata kaya sinabi ng bida na pakakainin ito ng masarap para matanggal ang lungkot nito. Naramdaman niya ulit ang magic whisper ni Cynthia at paglingon niya ay nakita ang babae na masayang kumakaway sa kanya. Ipinakita naman si Backhel na pinagalitan at sinapok ng kanyang boss dahil hindi nagustuhan ang trabaho ng babae. Level 32 na ito pero hindi daw magawa-gawa ang nais ng boss. Pero ang totoo ay hindi siya ang nagkakamali kundi ang mga kasama na kinakailangan pa niyang tinatama ang tinapos ng mga ito dahil may mali. Nagutom siyang nag-overtime dahil hindi kumain ng lunch at dinner. Alam niyang close na ang mga kainan pero naalala niya ang bagong bukas na resto sa malapit. Kaya lumabas siya at pinuntahan niya ang resto. Kaso ay naabutan si Ate Liar na nag-aayos na para magsara. Kaya nalungkot si Backhel. Subalit nakita siya ni Ate Liar at hinila papasok na sinabi kay Dennis na ipagluto ito. Kaya naawa naman ng bida na ipinagluto nga ang malungkot na babae. Nagustuhan ni Backhel ang naiserve na pagkain. Saka din nasarapan ng matikman ng fried seafood at nilantakan ng pagkain. Nag-recommend si Henrietta ng mga pagkain at sinabing siya ang first customer ni Dennis. Pero pinabisto ng bida na first na umutang at hindi tulad ni Vivian na nagbabayad. Napatawa ng malakas si Backhel dahil sa narinig. Saka din biglang naiyak at humingi ng tawad. Kaya nagtaka ang mga kaharap. Sa isip niya ay masayang maramdaman ang presensya ng masayang resto na iyon.
Hindi tulad sa trabaho niyang palaging stress at nagtatrabaho sa gabi kaya gusto pang magpakamatay minsan dahil sa stress. Ipinakitang bata pa lang siya nang kakitaan siyang magaling sa magic. Kaya nang lumaki kaunti ay pinautang ng mga kakilala at nagpunta ng syudad para sa pangarap. Umalis si Backhel na hindi inubos ang pagkain kaya nag-alala si Ate Liar kung ayos lang ito. Saka sinabi ni Vivian na nakita si Backhel na member ng grupo na nang iwan sa kanya sa dungeon. Nagtanong sila kung may magagawa si Dennis pero sinabi nitong ang kaya lang niya ay magluto ng masarap. Na-late sa paggising si Backhel kaya late din siyang pinuntahan ng party na nagreklamo sa kanya. Sa dungeon ay bagsak ang leader nila na papatayin na sana ng halimaw. Pero ginamitan ito ni Backhel ng magic spell kaya ang halimaw ang bagsak. Pero imbes na magpasalamat ang lalaki ay siya pa ang nanakit kay Backhel. Kaya nagtaka ang babae. Habang naglalakad siyang malungkot ay naalala ang nangyari na naiinis ang mga kagrupo sa kanya dahil siya palagi ang nakakatalo sa mga kalaban. Saktong naroon naman sina Vivia at Henrietta na natigilan sa pag-uusap sa pagkain nang makita si Backhel. Nagpunta ng tuktok ng simbahan si Backhel para mag-suicide at mapunta ng impyerno para mas makaranas ng paghihirap. Ngunit sinundan pala siya ni Vivia at Henrietta. Pagtalon ni Backhel ay kaagad na tumalon si Henrietta at naabutan si Backhel na niyakap. Saka din gumamit ng magic palm si Vivia at tumalbog sila pagbagsak. Samantala habang nagbabasa ng business performance si Dennis ay lumabas si Ate Liar na walang damit dahil wala daw towel. Kaya pinagalitan siya ni Dennis na kumuha ng towel para sa maliit na katawan ng bata. Dumating sina Vivia dala si Backhel pero naasiwa ang batang lalaki nang makitang borles si Ate Liar. Natigilan lang sa pagsigaw si Dennis kay Ate Liar nang makita ang walang malay na Backhel. Pinatulog nila si Backhel at sinabi ni Dennis na heartbreak daw ang nararamdaman ni Backhel. Kalaunan ay dumating ang Night Mist Troop Party na pinakamalakas sa bayan na iyon. Nagkakilala sila ng captain na si Hopper na nakita ng bida na level 51. Sinabi ng mga ito na kukunin na nila si Backhel para magtrabaho. Sumagot ang bida na sinabing hayaan na si Backhel at paalisin na sa party nila dahil wala ito sa tamang pag-iisip para magtrabaho. Pero ipinakita ng mga kausap ang kontrata na pinirmahan ni Backhel. Nang basahin ito ni Dennis ay hindi patas ang trabaho para sa iisang tao na tulad ni Backhel. Kaya sinabi ng nainis na Dennis na hindi sila mga adventurers party kundi mga magnanakaw na kurakot. Pero nakangiti si Hopper na sinabing sila ang pinakamalakas doon kaya sila ang batas, saka pabinasag ang baso na hawak. Sa kwarto ay sinabi ni Backhel na mas mabuti pang mamatay na lang siya. Sumagot si Ate Liar na malaya siyang gawin ito. Subalit sinabi din ng bata na tulad din niya si Backhel na kamatayan ang nais pagkatapos mamatay lahat ng kapamilya at may benta bilang slave. Pero hindi ito nangyari dahil kay Dennis na pinakain at inalagaan siya. Saka sinabing mas mabuti sigurong huwag magpakamatay si Backhel. Kaya natigilan ng babaeng mas matanda. Balik kina Dennis ay sinabi ni Hopper na para din siyang hari dahil siya ang boss ng pinakamalakas na grupo sa maliit na bayan na iyon. Katulad din sila ng Silver Wings Battalion na mas malawak lang ang nasasakupan. Pero sila pa rin ang may kontrol sa bayan na iyon. Dagdag pa nitong maliit lang ang restaurant na iyon at kung susunugin man niya ay walang makakapansin. Kaya nainis si Dennis na gustong suntukin ang kaharap. Bubugbugin na sana niya ang mga mayabang nang biglang pumasok si Katie na masayang makita si Dennis. Galing pa daw ito sa capital pero nakabra at panty pa rin. Sinabi ng bida na busy siya sa oras na iyon pero nagreklamo ang babae. Nakita ni Hopper ang bra at panty ni Katie na pamilyar daw ang tatak. Saka nakita ang logo sa likod na ito ang Vice Captain ng Silver Wing Battalion. Pinatabi muna ni Dennis ang babae. Saka muling kinausap ang mga kaharap na napapatanong sa isip kung anong relasyon ni Dennis at Katie. Biglang sumigaw si Katie na niyayakap si Vivian na pinagkamalang cute na babae. Pero sinabi ni Dennis na may lawit ito. Nagtanong si Vivia kung anong relasyon ni Katie kay Dennis na nagluluto ng pagkain. Inawat ni Dennis na magsalita si Katie, pero hindi nagpaawat ang babae at malakas na sinabing dating member ng Silver Wing Battalion si Dennis. At siya ang jowa ng lalaki. Kaya nagulat ang mga naroong nakarinig lalo na sina Henrietta at Vivia. Samantalang kaagad pinasunog ni Hopper ang kontrata nila ni Backhel kaya nagtaka si Dennis. Sa isip ni Hopper ay natakot siya kay Dennis at sinabing tapos na ang usapan nila. Saka sila umalis ng mga kasama. Sinabi ni Katie na kung sinabi agad ni Dennis na loko ang mga umalis ay inispada na niya ang mga ito. Dumating si Ate Liar na sinabing ipagluto ni Dennis si Backhel ng paborito nitong pagkain. Narinig ito ni Katie at nagpasabay na rin ng order nito. Kaya agad naman silang ipinaghanda ni Dennis. Sarap na sarap si Katie sa kinakain na nakita ni Backhel. Kaya kinain din niya ang nasa plato at hindi na nagpapigil sa pagmukbang habang pinagmamasdan siya ng mga tahimik lang na apat. Pagbalik ni Katie sa capital ay narinig ang mga kaparty na ayaw ang captain nilang si Vigor dahil sa masama ang ugali. Saka nagtanong si Vigor sa kanya kung bakit niya pinuntahan si Dennis.
Naalala ni Katie ang masarap na pagkain dahil sa luto ni Dennis. Sinabi niya kay Dennis na gusto niyang bumalik na ito sa Silverwing Battalion dahil nagkakaroon ng lihim na inis ang mga adventurer sa captain nila. Pero sinabi ng bida na mas masaya ang buhay niya sa maliit na bayan na iyon. Sinabi nitong totoong mga siraulo ang customer niya, kaya nahiya ang dalawa, pero masaya siya sa pagluluto sa resto. Kaya malungkot si Katie sa pagbalik nito. Sinubukan niyang kausapin si Vigor na ibalik si Dennis sa party, pero ayaw ng captain saka naglakad paalis. Dahil masarap ang luto ay damadami ang customer ni Dennis kaya busy silang pareho ni Ate Liar sa pag-serve. Naroon pa rin sina Henrietta at Vivian na regular customers na nagulat nang makita si Backhel na nagbigay ng tubig. Sinabi nitong titira na sa resto na iyon at tutulong sa mga trabaho doon. Si Ate Liar daw ang nagtawag sa kanya para magtrabaho doon at naging bestie na sila. Ibinigay ni Dennis ang pagkain ni na Henrietta at Vivia at masaya na naman ang dalawa sa kanilang pagkain. Sarap na sarap ang kain ni Henrietta nang sabihin ni Dennis ang utang niya. Kaya nabisto tuloy siya ni na Vivia at Backhel kaya nahihiya si Henrietta na humingi ng tawad. Dahil masyadong busy ang mga kasama ay si Dennis na ang naghuhugas ng plato. Pero nahulog niya ito nang hindi sinasadya. Saka tinawag si Vivia kapag may free time ito para magpa-advise. Kaya nag-alala si Henrietta. Habang naliligo ay naisip ni Henrietta na siya yata ang pag-uusapan ni na Dennis at Vivian na huwag nang papasukin sa restaurant kapag hindi pa nakakabayad ng utang. Nag-usap naman sina Vivia at Dennis at nasabi ng nag-aalala na Dennis na simula nang binigyan niya ng pocket money si Ate Liar ay lumalabas na ito at may kasama pang lalaki. Tapos ayaw na mag-boyfriend agad si Ate Liar dahil bata pa ito. Saka sinabing kung magkaka-boyfriend man si Ate Liar ay dapat at least level 80 daw o mas malakas pa para matanggap niya. Kinalabit siyang bigla ni Ate Liar na nagtanong kung anong pinag-uusapan nila. Kaya nagulat si Dennis na nag-blush at nauntog pa ang paa nito. Sinabi ni Vivian na nagpapaturo siya kung paano magluto. Pero sinabi ni Ate Liar na gusto ding matuto sa pagluluto. Kaya napasabak sa pagtuturo nang wala sa oras si Dennis. Unang tinuruan ng mga bata kung paano maghiwa ng sibuyas. At nasaktan daw ang mata ni Ate Liar na agad inasikaso ni Dennis. Sinabi ni Vivian na masakit din ang mata nito pero pinaghintay ng bida. Sinisilap pa ni Dennis ang paghiwa ni Ate Liar kung tama ito samantalang hindi tinitignan ang kay Vivia. Kaya nagreklamo sa isip si Vivia. Naalala ni Dennis noong bata pa siyang tinuturuan ng isang babae kung paano magluto. At mareklamo siya noong siya ang bata. Pagkatapos pa ay nakagawa ng putahe ang dalawang bata na pinuri ni Dennis pero nagreklamo si Vivia dahil hindi tinitignan ni Dennis ang luto niya. Tumunog ang simbahan dahil alas 12 na. Tapos biglang lumabas si Ate Liar na nagpaalam sa dalawa. Naisip ng dalawa na baka titignan ang kinakatagpo nito. Saktong lumabas si Backhel na inutusan ni Dennis na kainin ang dalawang pagkain sa mesa. Saka din ibinigay ang listahan ng bibilhin nilang ingredients. Magrereklamo sana si Vivia pero sinabi ng bida na sasama siya para sundan nila si Ate Liar. Dumating ang sumilip na si Henrietta na nahihiya pero sinabi ni Dennis na samahan si Backhel para bantayan ng restaurant. Kaya masaya naman itong gustong tumulong. Agad tumakbo sina Dennis at Vivia na ipinagtaka ng dalawang babae. Sinisilap ni na Dennis at Vivia si Ate Liar na may kausap na batang lalaki. Kaya sinabi ni Vivia na para tuloy silang stalker doon. Pero naiinis si Dennis na nag-crack pa ang hinahawakan nitong pader. Naglakad sina Ate Liar at ng lalaki at pumasok sa isang jewelry shop. Kaya nag-overthink si Dennis na sinabing wedding ring yata ang ibibigay kay Ate Liar. Pero kinontra ito ni Vivia. Hinawakan ni Dennis ang ulo na hindi makapag-isip ng mabuti. Samantala habang nasa market ay napansin ni Backhel na malalim ang iniisip ni Henrietta at tinanong ito. Kaya sinabi ni Henrietta na hindi pa niya nabayaran si Dennis sa utang nito. Madali daw kasing nasisira ang mga gamit niya kapag nagtatrabaho kaya ito ang una niyang nagagastusan. Samantala ay may hawak na magic speaker si Vivia at buhat siya ni Dennis. Gamit ang magic skill ay binaliktad ni Vivia ang speaker para pakinggan nila ang pinag-uusapan ni Ate Liar at ng kausap nito. Narinig nilang masaya si Ate Liar dahil sa nakitang mahalagang bagay. Kaya nag-isip na naman ng hindi magandang bagay si Dennis na nag-ingay at napamura. Kasabay ng oras na iyon na isang matandang may hawak na pera ang ninakawan ng isang snatcher na mabilis sa pagtakbo. Napansin ito ng dalawa kaya agad sinabi ni Dennis na hahabulin ang snatcher. Inakala ng snatcher na nakalayo na siya pero nagulat nang makitang may nakasunod sa kanya na sina Dennis at Vivia. Dahil walang gamit na magic si Dennis ay napatanong si Vivia kung lahat ba ng kasali sa Silverwing Battalion ay mabilis tumakbo. Pero hindi daw alam ni Dennis. Gumamit ng magic ang kalaban na tumalon palayo. Pero sinundan pa rin siya ng dalawa at sinabing mag-magic na si Vivia. Nag-magic naman si Vivia ng palm magic na inapakan nila at tumalbog ng mataas na kinatakot ng bata. Pero nag-magic pa ito ng mas maraming kamay na kanilang mga tinalon-talon. Mahuhuli na sana nila ang magnanakaw nang gumamit ito ng wind magic kaya sila napa-atraze.
Pero sinundan pa rin nila ito at saktong nakita doon sina Henrietta at Bucker. Kaya agad sinabi ng bida na hulihin nila ang magnanakaw. Akala ng magnanakaw kung makakatakas siya. Pero tumalo ng naging seryosong Henrietta at pinalo ng espada ang knockout na magnanakaw. Kaya masaya sina Dennis at Vivian na lumapit. Saka pa daw hinimas ang ulo ni Henrietta na naging masaya. Sa resto ay sinabi ni Dennis na may boyfriend si Ate Liar kaya nagtaka ang dalawang babae. Pero sinabi ni Vivian na hindi pa sila sigurado. Nabunutan ng tinik si Henrietta dahil iyon pala ang dahilan kung bakit parang hindi mapakali si Dennis sa mga nakaraang araw. At hindi ito dahil sa utang niya. Sinabi naman ni Backhel na inakala ni Henrietta na hindi na siya papayagan ni Dennis na kumain doon ng utang. Sinabi ni Dennis na ligtas siya sa araw na iyon lang sabay lapit sa nagnerbiyos na babaeng Knight. Dumating si Ate Liar na diretsong tumayo sa harap ni Dennis. May ibinigay itong regalo sa bida na nasa isang box. Pagbukas ni Dennis ay isa itong jewel. Inipon pala ni Ate Liar ang pocket money para makabili ng regalo para kay Dennis. Nagpatulong lang ito sa jeweler assistant na kasing kulay ng mata ni Dennis. Napagtanto ni na Backhel at Vivian na yun pala yung lalaking bata. Tapos sinabi kasi ni Henrietta na inakala daw ni Dennis na may boyfriend si Ate Liar. Kaya sinabi tuloy ni Dennis na babawalan na yata si Henrietta doon. Kaya napaiyak ang babaeng maingay. Isinuot ni Dennis ang bracelet na bigay ni Ate Liar at bagay sa kulay ng mata niya. Kaya masaya naman si Dennis. Minsan ay may dumating na isang matanda na naiyak nang makita si Ate Liar. Tinawag nitong Lady Ate Liar ang babae at humingi ng tawad. Pero naisip ni Henrietta na pedophilia ito kaya nais matabas ng armas. Nagpakilala ang matanda na si Stevens na dating butler ng Workstat family para kay Ate Liar. Nagtaka sina Dennis at Henrietta. Pero nagulat ng labis sina Backhel at Vivia dahil ang Workstat family ang pinakatanyag na wizard sa kaharian. Sinabi ni Stevens na pinadala siya doon ng Royal Court of Justice para mabawi si Ate Liar at maibalik sa dati nitong buhay. Nagkwento si Stevens na kinuha ng kapatid ng tatay ni Ate Liar ang kayamanan ng ama ng bata. Nagkalat daw ito ng chismis na hindi anak ng ama ni Ate Liar ang bata. Kaya siya ang naging tagapagmana ng kayamanan. Pero nang matuklasan nila ang written will ng tatay ni Ate Liar ay sinabi nito sa kasulatan na si Ate Liar ang magmamana sa lahat ng kanyang yaman. Tinanggap ito ng korte at pinahahanap si Ate Liar para malaman kung tunay itong anak. Naalala ng bata ang nangyari noong iniwan siya ng isang lalaki sa gitna ng mga tao. Kaya siya ibinenta. Saka natatakot na ayaw nang bumalik. Kaya napatanong ang nagulat na matanda. Naisip ni Dennis na mahalaga ang bagay na iyon para sa kinabukasan ni Ate Liar. Kaya nagtanong siya sa bata kung ayaw na nga bang bumalik. Sinabi ng bata na kapag kasama si Dennis ay uuwi at pumayag ang bida. Kinabukasan ay nagdamit sila ng porma para sa mga nobleman. Inutusan ni Dennis ang dalawang chicks na bahala muna sa kanilang restaurant. Tapos tinawag ng butler si Ate Liar kasama ng dalawang tinawag niyang commoner para sumakay ng karwahe. Kaagad din silang nakarating ng Royal Capital at over sa reaction ang taga-probinsyang Vivia. May nakita silang restaurant at sinabi nito kay Dennis ang narinig na ito daw ang resto na may pinakamasarap ang luto. Natigilan naman ang bida na naisip daanan ito at humingi ng pasensya. Nakarating sila sa bahay ng mga mayaman at nagpakilala si Sestovich bilang attorney na may hawak sa kaso ni Ate Liar. Una nilang kukunan ng dugo ang bata na takot sa nakitang injection. Habang papalapit ang injection ay takot ang bata. At nang matapos matusok ay nahilo ito. Saka parang naging multo na ipinabuhat kay Vivia. Seryosong nagtanong si Dennis kay Sestovich kung anong sitwasyon ni Ate Liar. Kaya nagkwento ang attorney na sinabing ang namatay na dating head ng Workstat family na si Famas ay may hypnosis power. At pwede itong maipasa sa blood relative tulad ni Ate Liar. Nilaso ni Joseph ang kapatid nito at ng kanyang asawa para maagaw ang kayamanan at power. Saka ipinatapon si Ate Liar para mawala ang confidence nitong ipaglaban ang karapatan. Pero hindi na paghandaan ni Joseph ang iniwang will testament ni Famas para sa anak. Pagdating nila sa isang kwarto ay ipinatak nila ang dugo ni Ate Liar sa isang magic bowl at nag-react. Parehong positive na magkapareho ang dugo ni Ate Liar sa ama at ina. Kaya sinabi ni Sestovich na mananalo sila sa laban. Kaya malakas naman ang loob ng mga bida. Sa hukuman ay minaliit ni Joseph si Dennis pero sumagot ang bida na ang pangit ng mukha nito at hindi kayang inayos ng pera. Saka pinatahimik sila ng judge na tinawag sa mga full name. Narinig ni Vivia ang last name ng bida at naalala nito ang nadaanang sikat na restaurant. Sinabi ni Joseph na anak ni Famas si Ate Liar sa katulong nito. Kaya hindi na kailangan pa na pag-aralan ng dugo niya. Nagbunutan sila ng mga stick at kung sino ang makakabunot ng may red mark ay ito ang magpapatak ng dugo sa tester na naroon. Kinuha na ng doktor ng dugo ang natatakot na Ate Liar pero pinalakas ito ni Dennis sa paghawak sa kamay ng bata. Unang ipinatak ni Stevens ang dugo ng bata para matest kung magkapareho sila ng dugo ni Famas. Napansin kaagad ni Dennis na kakaiba ang galawan ni Stevens.
Pagpatak ng dugo ay nakita nilang magkapareho ang dugo ng ama at ng bata. Pero nang ipinatak naman nila ang dugo ng ina at ni Ate Liar, ay biglang magkaiba ang resulta sa bowl. Kaya nagulat sina Dennis at Sestovich na sinabing dapat nilang ulitin ang test. Tapos patawa-tawa naman si Joseph na anak nga sa labas si Ate Liar. Kaya nasaktan ang tahimik na bata. Hindi pinayagan ng korte na matake 2 ang pag-aaral sa dugo ni Ate Liar at ng ina nito. Saka binasa ang nasa will testament na kukunin ni Joseph ang mansion. Samantalang kukunin ni Ate Liar ang library at kinalalagyan nito. Hindi nakatiis sa galit si Dennis na nilapitan si Stevens at hinawakan itong parang magaan na manok. Nahulog nito ang hawak na panyo at nakita ang nasugat na kamay. Sinabi niyang ginawa ito kapalit ng pangako ni Joseph na ibabalik siyang butler. Kaya nagalit si Dennis na sinaktan ito. Inawat siya ng judge pero pinulot ni Dennis ang 2 stick na may marka ang isa. Saka sinabing alam na naset up ito ni Joseph para gawing mali ang dapat ay tama na resulta. At ang kinagalit niya ng husto ay ang kunwari paghahanap nila kay Ate Liar para maibalik doon. Pero paglalaruan lang pala ang pakiramdam nito at lalong sasaktan. Naglabas ng apoy si Dennis na kinatakot ng mga kawal. Susunugin sana ni Dennis ang lahat ng mga kurakot na naroon. Ngunit pinigilan siyang yamakap na Vivia at sinabing kapag naging kalaban niya ang kaharian at nakulong ay magiging kawawa si Ate Liar. Kaya natigilan din bigla si Dennis na pinagmasdan ng bata. Kalaunan ay tinanggap nila ang resulta na kukunin ni Ate Liar ang mga libro kaya pinuntahan nila ito. Nakita nilang old library ang bahay. Pero may naapakan si Ate Liar na spell at nahulog sa ilalim. Isa palang hidden room iyon na may nakatagong mga mahahalagang mga libro. Tinulungan ni Dennis ang bata. Samantalang parehong napasigaw sa gulat sina Sestovich at Vivia, dahil mga unique na libro pala ang nakaimbak doon na mas mahal pa sa kayamanan. Nakasulat kasi doon ang mga secret knowledge na napakamahalang halaga. Kaya napagtanto nilang iyon talaga ang nais na ipamana ni Famas sa anak. Napatawa na lang si Dennis lalo na nang sabihin ni Ate Liar na umuwi na sila dala ng mga libro. Kalaunan habang papunta si Vivia kina Dennis ay natigilan siyang napalingon nang makasalubong ang isang lalaki na kamukha ni Dennis. Kaya nagtanong ang lalaki kung may dumi sa mukha niya. Agad ding nagpaalam si Vivia nang tinawag ni Dennis. Kaya narinig ni Heath ang pangalan ni Vivia habang kinakausap ng dumating na tauhan nito. Kabaliktaran daw siya ni Dennis.